Tahimik muna tayo sandali, huminga ka ng malalim. Narito ka hindi para mag-isip, kundi para maramdaman. Hindi para alalahanin ang bigat ng kahapon, kundi para maranasan ang kagaanan ng presensya ng Diyos ngayon. Sa oras na ito, hayaan mong ang puso mo ay makinig, hindi sa ingay ng mundo kundi sa bulong ng langit. Sabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga bagbag ang loob. Kaibigan, hindi mo kailangang buhatin lahat mag-isa. May Diyos na handang dumamay, makinig at umako ng pasanin mo. Ihandang ang puso mo. May gustong sabihin si Lord sa iyo ngayon. Alam mo ba na kahit anong oras ng araw, pwedeng makipag-usap ang Diyos sa atin? Pero sa umagang ito, kakaiba ang paanyaya niya. Tahimik ang paligid, ang araw ay nagsisimula pa lang at sa katahimikan, nandun ang boses niya. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig ka niya. Ang kailangan mo lang ay isang bukas na puso. Minsan, ang bigat sa puso ay hindi dahil mahina ka, kundi dahil matagal mo nang kinikimkim ang mga bagay na dapat mo nang ipasa sa Diyos. Sabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking papapahingahin. Gusto ka lang ni Lord yakapin ngayon. Walang sermon, walang pressure, yakap lang ng Ama. Gusto kanyang pakinggan. Walang maliit o malaking problema sa harap ng Diyos. Ang mahalaga, handa kang magsabi, Panginoon, narito ang puso ko. Kausapin mo ako. Sa panahong ang iba ay patuloy na naghahanap ng sagot, ikaw, nakatanggap ng paanyayang banal, makipag-usap sa Diyos. Ihanda ang puso mo ngayon dahil sa susunod na sandali. Tayo'y mananalangin. I-type mo sa comments, Panginoon, narito ako, kausapin mo ako. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na gabay mula sa salita ng Diyos. Narito ka pa rin. Bawat paghinga mo ay paalala na hindi ka nag-iisa. Ngayon, hayaang magsimula tayo ng isang panalangin na bukal sa puso. Isang pag-uusap sa Diyos na may tapang at pananampalataya na walang takip na tapat. Huminga ka, pansinin ang tibok ng puso mo at sambitin natin, Ama naming Diyos, kasama ka namin ngayon sa katahimikan. Ama namin na nasa langit, pumapayag kami na dalhin sa iyo ang mga ninanam namang bigat na hindi namin masabi sa iba. Bawat hinagpis, bawat pangungulila, bawat hinanakit sa puso, dalhin namin sa yakap mo. Pumayag kami na hindi kami haharangin ang iyong pagpasok sa aming kaluluwa. Nang hihinayang man ang mundo sa aming luha, mas higit ang iyong malasakit. Promise mo na bibigyan mo kami ng kapangyarihan ng Espiritu, gagabayan mo ang aming mga hakbang at patatahimikin mo ang bagabag sa loob. O Diyos ng biyaya, ilapit mo kami sa iyong harapan, gabayan mo ang aming isipan na maging payapa sa iyong presensya. Hayaan mo ang amoy ng kanyang presensya ay magsilbing hangin na nagbibigay buhay sa aming kaluluwa. Puno ng panalangin ang aming puso, gusto naming masabi ng buong tapang, Panginoon, kausapin mo ako, tanggapin mo ang pagsisi, ang mga tanong, ang hinanakit, ilatag namin sa iyong paanan. Hiling namin ang iyo mismong direksyon, hindi lamang ang aming gusto. Tayo'y humihingi ng tapang upang tumayo sa iyong katotohanan, lakas upang magsabi ng, Lord, gusto kong maging tapat sa iyo. Habang tayo'y nagdadasal, unti-unting hayaang bumaba ang kapayapaan ng Diyos. Handa siya magtrabaho sa kalaliman ng puso mo. Maririnig mo ang bulong niya, ako'y narito, at sa himig ng Espiritu, gagabayan ka niya sa ilaw ng kanyang salita. Huwag kang mapanghinaan. Ang panalangin mo ngayon ay binabasa niya. Hindi niya ito binabaliwala. Minsan, ang pinakamatinding pansamantalang katahimikan ay daan sa pinakamalalim na pagsagot ng Diyos. Maririnig mo ang tinig niya hindi dahil sa sigaw, kundi dahil pinili mong manahimik at magtiwala. Tulad ng sinabi sa awit 62:1, sa Diyos lamang ako kikibin, mula sa Kanya ang aking kaligtasan. Sa gitna ng katahimikan, maririnig mo siya,
Huwag mo munang pigilan ang iyong emosyon, hayaang maantig, hayaang maiyak kung kinakailangan. Ito ay bahagi ng paghilom, hayaang lumabas ang lahat ng hindi pa nasusambit at samantalahin mo ang pagkakataong ito upang sabihin sa Diyos, narito ang puso ko. Tanggapin mo ito, kausapin mo ako, ibigay mo ang direksyon mo sa buhay ko ngayon. At kung ikaw ay may nais ipahayag sa Kanya, gamitin mo ang salitang lumalabas sa puso mo. Amen. Salamat, tumulong ka pa, gabayan mo ako, luwalhatiin kita. Hayaan mong maging tulay ang bawat salita mo mula sa puso mo patungo sa langit. Hindi kailangan maging magarbong panalangin, sapat na ang taus-pusong pananalita. Habang nagpapatuloy ang gabi o umaga sa buhay mo, ipagkatiwala mo sa Kanya ang mga pangarap mo na tila ba nag-iisa. Ipagkatiwala mo ang takot mo sa bukas. Ipagkatiwala mo ang mga tanong na bumabalot sa isip mo. Siya ang tagapaglingkod na hindi napapagod makinig, na hindi napapagod magmahal, na hindi napapagod maglabas ng sagot sa tamang panahon. Hindi mo kailangang maramdaman agad ang resulta. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala, manahimik, makipag-usap, makinig. Sa sandaling matapos ka ng panalangin na ito, huwag kang tatapilok. Manatili ka sa katahimikan, hayaang gumalaw ang Diyos sa puso mo. Ang sinapupunan ng langit ay gustong makipag-usap sa iyo ngayon. Ngayon, huminga ka pa ng malalim. Sa bawat imbirit mo ng paghinga, isipin mo, Lord, narito ako. At hayaan mong bumaba ang Kanyang kapayapaan, ang Kanyang pag-ungkat sa mga hindi mo alam kung kaya mo dalhin. Siya ang may kakayahang magsalita ng malinaw at magdala ng liwanag sa dilim. I-type mo sa comment, narito ako Lord, kausapin mo ako. Pwede mong ulitin yan saglit mula sa puso mo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe upang maging kasama mo ako sa bawat panalangin sa umaga at sa gabing puno ng pananampalataya. Manatili ka rito. Sa susunod na sandali, makakapagpatuloy tayo sa paglalim ng panalangin at maririnig mo ang tinig niya. Si Ana ang magsisilbing ilaw sa gitna ng dilim, isang babae na may mabigat na pasanin, ngunit nagtiwala at nagbigay daan sa himala ng Diyos. Iba't iba ang ating kwento, pero sa Kanya natin makikita ang isang himig ng pag-asa na maaari mong maramdaman ngayon. Si Ana ay nahihirapan. Wala siyang anak sa kabila ng kanyang pagnanais at siya'y nakikita ang pagpabor sa iba sa kanyang paligid. Sa bawat pagpunta sa templo, nakikita niyang ang kabiyak niyang si Elkana ay kinikilala ang iba, ngunit hindi siya nawala ng tapang. Hindi niya ikinubli ang kanyang pighati. Hinayaan niya itong maging tulay patungo sa Diyos. Dumating siya sa templo na may puso na walang ibang laman kundi dasal. Hinding-hindi niya inisiping ang kanyang kalungkutan. Binuksan niya ito sa Diyos. Sa kanyang awit sa huli, siya'y nagpuri ng buong taglay na pananalig. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil nanalangin siya ng may katapatan. Sa buhay mo ngayon, may bahagi ka na tulad ni Ana, may pinapasan, may hinihintay, may tanong na nais mong sagutin ng Diyos. Pero tulad ni Ana, magsimula tayo sa pagharap, hindi sa ibang tao, kundi sa Diyos. Sabi sa 1 Samuel 1:10, si Ana'y labis na nagdadalamhati at taimtim siyang nanalangin sa Panginoon. Sa Tagalog, taimtim ang pananalangin. Ibig sabihin buong puso, walang pag-iwas, inihahandog mo ang lahat sa Kanya. Isipin mo, paano kung ang hinihintay mong sagot ay nakatago sa katahimikan ng puso mo? Madalas, ang sagot ng Diyos ay hindi sa ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng ating kaluluwa. Sa oras na iyon, si Ana ay nanahimik. Hindi siya nakipagbalagtasan. Hindi niya ginamit ang kanyang buhay sa panghihikayat. Siya'y nanatiling tapat. Sa gitna ng kanyang hinagpis, ginamit niya ang panalangin bilang linya ng pakikipag-usap sa Diyos. Ngayon, gusto kong tanungin ka, anong bahagi ng puso mo ang nais mong ilahad sa Diyos? Ano ang mensaheng nais mong marinig? Siguro ito'y patungkol sa kinabukasan mo, sa mga pangarap, sa relasyon, sa kalusugan, sa katahimikan. Ano man ito, ilahad mo sa Kanya ng buong tapang. Huwag mong pigilan ang kahinaan mo.
sapagkat sa kahinaan, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag inilabas mo ang lahat sa Kanya, nagsisimula ang proseso ng kagalingan. Si Ana, nang nagdao siya ng panalangin, ginawa niya ito ng taimtim. Ipinakita niya sa Diyos ang tunay niyang puso, hindi ang humuhusay na salita, kundi ang pusong walang takot. At sa dulo, pinakinggan siya, hindi agarang sagot, ngunit sagot, hindi ayon sa plano niya, kundi ayon sa kagalingan ng Diyos. At sa sagot, ibinigay niya si Samuel. Gusto kong ilarawan sa iyo ngayon ang isang tanawin. Humiga ka sa gitna ng katahimikan, sarado ang mga mata mo, at iniisip mo ang mga pangyayari sa buhay mo, lahat ng mabigat at hindi mo pa nasambit. Ngayon, isipin mo si Ana na nananalangin ng buong puso. Hayaang iyon ang maging larawan mo sa Diyos ngayon. Hindi ka dapat magulat kung maging mahinahon ang puso mo, kung magsisimulang bumigay ang mga bagay na pinipigil mo. Ang pangakong Diyos ay nakikita ang tagong sikretong hibik mo. Sabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak, inililigtas ang mga bagbag ang loob. Hindi kanya iiwan, hindi kanya ibabaliwala. At sa kwento ni Ana, nakita natin iyon. Sa gitna ng drogang hinagpis, may tumugon. Sa panalangin niya, may pumansin. Hindi nangangahulugang mawawala ang pagsubok. Hindi ibig sabihin nito ay madali ang paglalakbay. Ngunit nangangahulugan ito na hindi ka nag-iisa sa pagdalangin mo. Ang Diyos ay katabi mo. Tuwing tatahimik ang mundo, naririnig mo ang kanyang huni. Tuwing magsimulang bumuhos ang pag-aalinlangan, hahawakan ka niya. Sa mga susunod na ilang sandali, samahan mo akong mas lumalim pa sa pag-unawa sa direksyon ng Diyos para sa buhay mo. Maririnig mo kung paano kanya ginagabayan, kung paano niya pinapawi ang takot at pinapalitan ito ng pag-asa, kung paano niya sisimulan ang paggawa ng yugto ng pagbabago sa buhay mo. Huwag kang aalis, manatili ka dito, patuloy kang magtiwala at makikita natin ang tinig niya ay magsisimulang magsalita sa puso mo. I-type mo sa comment, si Ana ay buhay sa buhay ko. Kausapin mo ako, Panginoon, at huwag kang makalimot mag-subscribe para maging kasama mo ako sa bawat tanong, bawat himig ng panalangin at bawat sagot ng Diyos sa buhay mo. Tayo'y sabay na sumilip sa puso ng Diyos at ngayon, unti-unti nating bubuksan ang pinto ng kanyang salita at direksyon sa buhay mo. Gusto kong ilarawan sa iyo ang ilang prinsipyo, simpleng mga katotohanan ng salita, na kapag niyakap mo, magsisimula kang makakita ng liwanag sa tunel ng hinaharap mo. Una, ang pangako ng Diyos ay hindi batayan ng emosyon mo. Kahit ang dibdib mo'y nanginginig, kahit ang isip mo'y puno ng tanong, nananatili ang salita niya. Sabi sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay nagbubukas ng pinto ng direksyon kahit sa kadiliman. Kapag sinabi mo sa Kanya, gamitin mo ang salita mo sa buhay ko, magbubukas ang Diyos ng liwanag. Ikalawa, ang entrega ay proseso. Hindi iyan basta isang kilos, isang araw-araw na desisyon. Bawat umaga, bawat gabi, inuulit mo, Panginoon, heto ang puso ko. Gawin mo ang plano mo sa buhay ko. Minsan, lulutang ang pangamba. Minsan, gagawa kang himala sa lugar kung saan akala mo wala ng pag-asa. Ngunit bawat hakbang mo sa pananampalataya ay patungo sa pagbabago. Ikatlo, ang pananampalataya mo ay tulay sa tugon ng Diyos. Hindi mo nakikita ang resulta ngayon, ngunit naglalakad ka sa lupaing inilaan niya para sa iyo. Ngunit kapag nagpatumpik-tumpik ka, bumalik ka sa pagdududa, mawawala ang sigla sa paglalakbay mo. Kaya nga Paul sinabi sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na inaasahan, apruweba ng mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, hayaan mong bumuhos ito sa puso mo. Talaga bang pinapakinggan ka niya? Oo. Talaga bang may plano siya para sa iyo? Oo. Talaga bang may direksyon siya ngayong araw para sa iyo? Ang sagot,
O, at gusto kong tulungan kang makita ito. Panaginip mo man ay matagal nang nakatingga, proyekto, relasyon o kalusugan, ilahad mo ito sa Diyos. Isipin mo, ano ang nais niya ipagawa sa iyo? Ano ang salita niya sa puso mo ngayon? At sa pagdanyang magsalita, bumangon ka sa pananalig. Silipin mo ang paggalaw niya sa maliliit na bagay, sa pagbukas ng isang pinto, sa paglapit ng taong mabuti, sa pagkakataong bigla sumulpot. Huwag mong maliitin ang kanyang kilos at sa bawat isa sabihing, "Salamat Panginoon dahil andyan ka." Habang binubuksan mo ang puso mo sa direksyon niya, alalahanin mo na ang Diyos ay hindi gumagamit ng isang sukat para sa lahat. Siya ang personal na Diyos. Ang salita niya sa buhay mo ay hindi kopya ng sa iba. Sabi sa Jeremias 29:11, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa kabutihan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan." Hindi plano ng Diyos ang puminsala sa iyo. Plano niya ay buhay, pag-ibig at katuparan. At kapag nagdududa ka at darating ang sandali na mararamdaman mo, hawakan ang salita, humawak sa Kanya. Gamitin mo ang katotohanang alam mong kilala Kanya. Kilala ang pangalan mo, kilala ang luha mo. Gumawa ka ng deklarasyon, "Sa pangalan ni Jesus, itinatapat ko ang buhay ko sa iyo. Gabayan mo ang bawat hakbang ko ngayon." Hindi mo kailangang makilala ang buong plano mo. Sapat na ang pagkilala mo sa Diyos bilang gabay mo ngayong araw. Hindi kailangang maging dramatiko ang kwento mo para matupad ang plano niya. Sa simpleng pakikipag-usap sa Kanya, nagsisimula ang pagkilos niya. Sa sandaling sumagot ka, "Narito ako, Panginoon," mabubuksan ang pinto ng pag-ibig niya sa buhay mo. Paano mo malalaman kung naririnig mo ang Kanya? Sa katahimikan mo, sa panalangin mo, sa pakiramdam mo. May bulong na magsasabi, "Gawin mo ito, lumaban ka pa, magtiwala ka, ako'y kasama mo." Kapag kaya mong tumigil sa ingay ng mundo at pakinggan ang Espiritu, diyan magsisimula ang pagbabago. Samahan mo ako sa susunod na bahagi. Lalim pa natin ang salita at tutulungan kitang makagawa ng deklarasyon ng pananampalataya upang simulan ang yugto ng tugon at himala. Hindi tayo titigil sa kaalaman lamang, ating isa sa buhay ang direksyon ni Jesus sa puso mo. I-type mo sa comment, "Pananalig ko'y lalago ngayon." Una't huwag kang makalimot, mag-subscribe para kasama mo ako sa bawat hakbang mo tungo sa dugo't buhay ng salita ng Diyos. Ngayon, habang tahimik ang paligid, gusto kong bigyang pansin mo ang nararamdaman ng puso mo. May pintig, may inaasam, may gustong bitawan, at marahil may inaantay. Sa sandaling ito, inilalapit kita sa isang hakbang ng pananampalataya, deklarasyon. Sapagkat kapag ang pananampalataya mo ay binigkas, ito'y nagiging puwersa na umaabot sa langit. Sabihin mo ngayon, "Panginoon, narito ang buhay ko. Pinipili kong ibigay ang lahat sa iyo. Marahang bigkasin pero buong loob. Hindi mo kailangan ipilit dahil ang Diyos ay hindi naghahanap ng performance kundi ng katapatan. Ang pinakataimtim na panalangin ay hindi laging malakas. Minsan ito'y bulong na umaalingaw-ngaw sa langit. Marami sa atin ang lumalapit sa Diyos, dala ang takot. Paano kung hindi niya ako pakinggan? Paano kung hindi niya ako bigyan ng sagot? Pero gusto kong ipaalala sa iyo ngayon, ang Diyos ay hindi nakabase sa takot mo, kundi sa pangako niya. At ang pangakong iyon ay malinaw. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Jeremias 33:3. Ngayon, hindi lang ito simpleng oras ng pagninilay. Ito ay banal na sandali kung saan binibigyan ka ng Diyos ng pahintulot na lumapit sa trono ng grasya. Hindi ka tinataboy, hindi ka pinapalayo, ikaw ay inaanyayahan. Kaya hayaan mong sa mga salitang ito, ang iyong espiritu'y magsimulang gumaan. Hayaan mong buksan mo ang puso mo. Walang sapantaha, walang kondisyon, walang alinlangan. Gawin mong bukal ang panalangin mo at hayaang dumaloy ang mga salitang ito mula sa loob. Ama, tinatanggap ko ang plano mo sa buhay ko.
Hindi ko na kailangang malaman ang lahat ng detalye. Ang gusto ko lang, ikaw ang kasama ko. Ilang beses mo na bang pinigilan ang sarili mong maniwala ulit dahil sa sakit ng kahapon? Ilang beses mo nang binitbit ang parehong pasanin araw-araw na tila wala ng pagbabago? Pero ngayon, sa mismong sandaling ito, ang Diyos ay nag-aalok ng isang bagong pinto. Pinto ng pagtitiwala, ng pagpapalaya, ng direksyon. Hindi mo kailangang takpan ang pagod. Hindi mo kailangang itago ang lungkot. Ang kailangan mo lang ay ang katapatan sa Diyos. At tulad ng sinabi natin kanina kay Ana, hindi siya sumigaw, pero dininig siya. Hindi siya pinansin ng mundo, pero nakita siya ng langit. At ngayon, gusto kong sabihin mo ito para sa sarili mong kalayaan. Panginoon, kahit hindi ko pa nakikita ang sagot, naniniwala ako na ikaw ay gumagalaw na, sapagkat ang pananampalatayang hindi nakabase sa nakikita ang siyang nagpapakilos sa himala. Sabi sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan siya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang siya'y nabubuhay, at siya ang tagagantimpala sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Hindi ka pa man tapos magdasal, may ginagawa na ang Diyos. Hindi mo pa man nasasabi lahat, naiintindihan ka na niya. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging tapat. Hayaan mo munang dumaan ang ilang segundo sa katahimikan. Huwag ka munang magsalita. Huwag mo munang isipin ang problema. Huminga ka lang ng malalim. At habang humihinga ka, isipin mong bawat paglanghap ay panibagong lakas, panibagong grasya, panibagong direksyon mula sa Diyos. Nararamdaman mo ba? Iyan ang presensya niya. Iyan ang kanyang yakap. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Ngayon na nailabas mo ang laman ng puso mo, hayaan mong panatilihin natin ang apoy ng pananampalataya na nagsimula ng sumiklab. Hindi ito oras para umatras. Hindi ito oras para manlamig. Ito ang oras para sabihin mo sa Diyos, Lord, hindi lang ito panalangin. Ito ang desisyon ko. Gusto kong sundin ka. Alam mo kung anong mangyayari kapag isinuko mo ang lahat sa Kanya. Unti-unti, ang mga bagay na dati mong kinakatakutan ay nawawala ang kapangyarihan sa iyo. Ang dating pasanin, binubuhat niya. Ang dating kaguluhan sa isipan mo, tinatahimik niya. At ang dating tanong na ano ang gagawin ko ay napapalitan ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Hindi ito overnight, hindi ito parang switch, pero ang tunay na pagbabagong espiritual ay nangyayari sa gitna ng proseso, sa gitna ng pagkapagod, pagdududa at pananampalataya na patuloy mong pinipiling bitbitin. Kaya ngayon, habang nakikinig ka pa, hayaan mong bigyan kita ng ilang mga salita na maaari mong ulitin araw-araw. Mga panalangin deklarasyon na pwedeng maging gabay mo sa paglalakad sa direksyon ng Diyos. Hindi ako susuko dahil kasama ko ang Panginoon. Hindi ako pinabayaan, ako'y pinili. May ginagawa ang Diyos kahit hindi ko nakikita. Ang panahon ng pagtugon ay paparating. Ginagabayan ako ng Diyos sa bawat hakbang. I-meditate mo ito, i-type mo ito, ipagdasal mo ito araw-araw hanggang maging totoo ito sa puso mo. Dahil ang pananampalataya ay pinapanday sa pagsasanay at ang pagsasanay ay nagsisimula sa panalangin. Tandaan mo, kahit ang pinakamaliliit na panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. Ang isang bulong mula sa puso mo ay kasing lakas ng sigaw kung ito'y taos puso. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi umaasa sa dami ng salita, kundi sa lalim ng loob. At sa mga araw na pakiramdam mo wala kang lakas manalangin, sapat na ang mga salitang ito. Panginoon, narito ako. Minsan, sa simpleng presensya mo lang sa harapan niya, kahit walang salita, kahit walang galaw, gumagalaw na siya. Dahil ang Diyos ay Diyos ng puso, hindi performance. Kaya ngayong tapos na ang bahagi ng pagbitaw, oras na para tanggapin mo ang kapayapaan. Hindi mo kailangang takutin ang sarili mo sa bukas, sapagkat ang Diyos na kasama mo ngayon ay siya ring Diyos
na naghihintay sa bukas mo at mas kilala niya ang landas mo kaysa sa sarili mo. Isipin mo, gaano karaming taon ng buhay mo ang nilakad mo ng mag-isa, pilit mong inaayos ang lahat. Ilang gabi ang lumipas na pinipilit mong intindihin ang mga bagay na hindi mo naman hawak. Ngayon, gusto kong sabihin mo sa Kanya, hindi ko na kailangang ayusin lahat. Panginoon, Ikaw na po ang bahala. Hindi ito pagpapabaya. Ito ay pagpapakumbaba. At sa pagpapakumbaba, doon dumadaloy ang pabor ng Diyos. Sabi sa Santiago chapter 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ito ang pangako, itataas ka niya. Hindi bukas lang, hindi sa susunod na taon lang, kundi sa takdang panahon na alam niyang handa ka. Kaya ngayon pa lang, mamuhay ka na para bang may tinatanggap ka ng sagot mula sa Kanya. Lakaran mo ang araw mo ng may kapayapaan. Harapin mo ang pamilya mo na may pananampalataya. Tumingin ka sa salamin at sabihing, ako ay anak ng Diyos. May plano siya para sa akin. Bawat sandali mula rito ay pagkakataon para maranasan mo ang Kanyang biyaya. Kaya huwag kang bumitiw. Magtiwala ka na ang panalangin mo ay hindi mawawala sa hangin. Ito'y umaakyat sa langit at bumabalik na may daladalang kasagutan. Sa mga huling segundo ng bahaging ito, gusto kong tanungin ka, ano ang gagawin mo kapag nagsimulang sumagot ang Diyos? Tatalikuran mo ba ulit dahil natakot ka? O yayakapin mo ang plano niya kahit hindi mo pa lubos na naiintindihan? Ang tanong na iyan ang magdadala sa atin sa susunod na sandali kung saan matututunan nating hindi lang pakinggan ang Diyos, kundi lumakad sa direksyon niya na may tapang, tiwala at pananampalataya. Type mo sa comment, handa na akong sumunod Panginoon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para manatili kang konektado sa tinig at presensya ng Diyos sa bawat araw ng buhay mo. Ngayon, ikaw at Diyos magkasama sa katahimikan, sa pananalig, sa pag-asa. Wala nang ibang kapantay ng sandaling ito dahil ang hangin ay puno ng inaasam, ang puso mo'y nakaabang sa tugon at ang langit ay handa ng magsalita. Maaari mong pakinggan ang bulong sa kalaliman ng iyong kaluluwa at sa pagitan ng bawat hininga mo, ang kapayapaan niya'y unti-unting bumababa. Habang naririto ka, hayaan mong bumaba ang pagpapahayag ng Diyos sa buhay mo, hindi bilang tunog lamang, kundi bilang aksyon. Huwag mo sanang isipin na matatapos na ang usapan natin ngayon. Hindi, ngayon pa lamang nagsisimula ang yugto ng pagsunod. Ang deklarasyon mo mula sa nakaraan ay magsisilbing hagdan tungo sa paglalakad mo sa liwanag niya. Hindi ka titigil sa panalangin, sisimulan mong isabuhay ang direksyon niya. Hindi mo kailangang ipilit ang pakiramdam mo, basta titibayin mo ang puso mo sa pagtiwala. Madalas, ang pinakamatamis na tugon ay hindi sa ingay, kundi sa sagot na maririnig mo sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng panalangin. Gaya ng sinasabi sa awit 40:10, mag-iingat kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Sa sandaling kilalanin mo siya sa puso mo, mararamdaman mo ang pagkilos niya sa isip mo, sa direksyon mo, sa buhay mo. Kaya ngayon, manahimik ka sandali. Isipin mong hawak mo ang kamay niya, nakatingin sa kanya, pinapakinggan ang kanya. Isipin mong bawat pasanin mo'y nasa kanyang mga palad na hindi puwersahan, kundi buong pagbibigay. Sa sandaling iyon, ang takot ay papalitan ng tapang, ang pag-aalinlangan ay papalitan ng katiyakan, ang pagod ay papalitan ng kapayapaan. Ang susunod mo lang gawin, maghintay. Maghintay ng may pananampalataya. Huwag mong sukatin ang oras niya ayon sa relo mo. Hayaan mong ang kanyang temporasyon ang manguna. Patuloy ang tugon habang ikaw ay nananatili sa presensya niya. Makikita mo ang paggalaw niya sa mga detalye, sa pag-unat ng kaisipan mo tungo sa tiyak na direksyon, sa pagbukas ng isang daan sa pagitan ng dalawang pintuan, sa paglapit ng taong may dala ng sagot. Isipin mo, paano kung bukas ay mas mararamdaman mo ang tinig niya?
Paano kung sa ikalawang araw may mensahe kang matanggap sa puso mo? Paano kung simula ngayon, magsisimula kang sundin ang tinig niya sa bawat hakbang? Hindi mo kailangang alam ang buong plano. Sapat na ang tapang mong sundin kahit isang hakbang lamang. Ang Diyos ay hindi nagtatagal sa pagtugon sa puso na hindi sumusuko. At sa iyong tapang na patuloy na manalig, sa patuloy mong pagpiling magtiwala kahit sa dilim, nagsisimula ang himala, hindi sa labas lamang kundi sa loob mo. Sa bawat pagkakataon na sinabi mo, "Narito ako, Panginoon," bumubukas ang isa pang pintuan ng pag-ibig niya sa buhay mo. Ngunit hindi ang dulo nito, may susunod pa. May bagong araw na magsisimula, may bagong pahina na bubuksan. Ang boses niya ngayon ay nag-anyaya sa iyo. Lumakad kasama ko, huwag kang matakot sumunod. Kahit pa hindi mo pa nakikita ang buong daan, basta't may isang hakbang, magawa mo ito kasama siya. I-type mo sa comment, "Narito ako, Panginoon, gabayan mo ako." I-click mo yung video na lalabas sa screen. May karugtong pa na nais niya ibahagi sa iyo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para maging kasama mo ako sa bawat himig ng panalangin, sa bawat tugon ng Diyos sa buhay mo.